Tinanong ng Panginoong Hesukristo kung sino siya at ang sagot ay ang sinabi ng Ama. Kepa ak Kepa, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito, ay si Pedro na ibig sabihin ay bato at ang kanyang tinatayuan ay bato. Kung kaya nga, hindi matitibag. Ang sinasabi ng banal na kasulatan, the wise man built his house upon the rock. So mga kapatid, sinasabi ng banal na kasulatan, sa pangalan ni Jesus, ang anak ng Diyos, may kaligtasan. So, ano ibig sabihin nun ay may susi sa kalangitan ang simbahan. Ang simbahang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo ay sa Kanya ibinigay ang kapangyarihan ng kaligtasan. There is salvation from the power of darkness, sa kapangyarihan ng kadiliman. Yun ang kaligtasan na sinasabi. Una, makita natin, si Jesus lamang ang pangalang ibinigay sa ilalim ng langit sa ikaliligtas ng sanlibutan. Jesus lamang. Wala nang iba. Hindi sinabing si Father Quirino, hindi sinabing si Monsignor Oy, hindi sinabi Father Calvendra. Jesus lamang ang pangalang ibinigay sa ilalim ng langit sa ikaliligtas ng sanlibutan. Ikalawa, Jesus ang pangalan na higit sa lahat ng pangalan. The name above every other name. At ang ikatlo, sa pangalang Jesus, ang lahat ng tuhod ay luluhod sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, at ipapahayag na si Jesus ang Panginoon sa ikaluluwalhati ng Ama. So, ang explanation, sino ang nasa langit? Yon, yung tayong mga simbahang nagtagumpay, the triumphant church, yun, nasa langit yung mga banal. At yung ikalawa ay sa lupa. Sino yung simbahang yun? Ang simbahan na nakikipaghamok pa sa pakibaka, sa tukso ng kasalanan. At sa ilalim ng lupa, sino yung nasa ilalim ng lupa at doon ibinagsak o itinapon ng maglaban sina San Miguel at ang mga masasama, rebelding demonyo. Sabi ng demonyo, non serviam, ang sabi naman ni San Miguel, quis sicut Deus? Sino ba ang katulad ng Diyos? Nun sicut Deus, walang katulad ang Diyos. Kaya, sige, labani at nang matalo ay ibinulid. Nagkaroon agad ng impyerno para maihiwalay ang mga demonyo at ang masunuring anghel. So, explain. Ano ngayon ang kaugnayan ng mga ito sa binyag? Si Jesus na rin ang nagpahayag. Siya na anak ng Diyos ang nagsabi, humayo kayo at gawing alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas. So, ang binyag ay nagdadala ng kaligtasan.
Kaligtasan na ang dulot ng sakramento ng binyag. Ito ang sabi ni Jesus kay Nicodemo sa kabanatang 3, talata 5. Maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. At in-explain din ni Kristo, ibig sabihin ni Jesus, maliban ang tao ay ipanganak sa tubig at espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. So, ang binyag ay ang kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ni Jesus. Ano baga ang epekto ng binyag? Una, we are born again. Hindi naman yung born again na iba. So, what does it mean? It means we receive the effects of baptism, a new spiritual life. May bagong buhay ng Espiritu. Ikalawa, ang binyag, baptism remits all sin, original sin as well as actual sin. Ikatlo, baptism make us a living members of Christ's mystical body, the church. So, ang ipinanganak sa laman, aniya, ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Paano nagiging ipinanganak sa laman? Diyan nalabas ang tungkulin ng mga magulang na maghangad na maging anak ng Diyos ang kanilang anak sa pamamagitan ng pagpapabinyag sa kanilang anak. Hindi basta nalaang nasulpot katulad ng inahing manok na lalabas na lamang at sukat sa ilalim ng kawayanan ay meron dalang sisiw. Aba, yun pala ay nakapaglimlim na. Hindi gayon ang tao sapagkat ang tao ay may isip at may talino. At yun ay bigay ng Espiritu Santo. Kaya nga, kung yun ay bigay ng Espiritu Santo, ay dapat na magamit ito ayon sa gamit na hinahangad ng Diyos para sa Kanya. Use your spirit. Use your mind. Ang ipinanganak sa laman ay laman, ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. So, kung iyong napabayagan ang iyong anak, yan ay ipinanganak na sa espiritu. So, lahat ay kailangan na ipanganak na muli. Kailangan natin ang kaligtasan na dulot ng simbahan, kapangyarihan ng simbahan na ibinigay ng ating Panginoon Kristo.